Tara, luto tayo ng chop suey na madaming broccoli, sayote, carrots, bell pepper, bawang sibuyas. 1/4 na squids, butter, paminta, chicken cubes, and oyster sauce. Broccoli na binabad sa salt and water para matanggal ang insects. 1 medium cabbage. 2 tofu fried. Pinaghalo ko na nga dyan yung oil and butter, tapos halu-haluin mo siya para maglasa na sa oil. Iniisip ko nga dyan kung anong luto ng broccoli at naisip ko na lang ay chop suey kasi may nakita akong carrots at sayote and bell pepper sa ref. Tapos naisip ko rin na squid kasi merong 1/4 na squid sa ref. Pwede siyang pansahog. Lagyan na nga natin yung sibuyas at bawang, pagsabay na natin at gisa-gisahin. Pinagsasabay ko na nga yung paggisa ng sibuyas at bawang para makasave ka ng time. Pareho din naman siyang maluluto. Mga din yung mga nabili namin sa Quiapo, yung broccoli na 100 pesos yung tumpok, 3 piraso na. Tapos wala na siyang dahon-dahon, malinis na siya, kaya maganda talaga yung mga gulay dun. Ito nga ay binibigyan ko lang kayo ng idea kung anong pwedeng luto sa broccoli. Pwedeng chop suey, pwedeng beef broccoli, pwedeng steam, pwede ding roasted kung may oven ka. Nga ngayon, halos gulay yung ulam namin. Kasi nga, gusto ko na healthy yung kinakain namin. Alam nyo ba, nung college ako, minanifest ko lang na sana magkaroon ako ng cooking show balang araw. Pero nauso nga yung vlogging at nagkaroon ako ng time. So eto, natupad naman siya kahit hindi tayo sikat. At least na-share ko yung mga alam ko na pwede nyong gawin sa bahay at gayahin. Talagang sa utak ko noon, nung college ako, talagang sana balang araw mapanood din nila yung mga cooking ideas ko. So, eto na nga, binigay na ni Lord, kaya thankful ako. Thankful ako kahit hindi ganun kaganda yung camera ko, kung ano yung mga resources na meron ako, yun yung ginagamit ko. Naalala ko nga ang Mama Lids, paborito niya tong pagsahog sa pusit din. So, kung naisip ko, wala, pwede naman pala sa chop suey yun. Sige nga, matry nga. Kasi may 1/4 nga kaming squid. Gisa-gisahin mo nga lang dyan yung pusit. I-half cook mo lang siya. Huwag overcook kasi magiging, ano yan, magiging gummy. Yung pag-vlog ko ngayon, hindi naman talaga siya sinasadya. Sadyang hindi lang din ako busy at para malibang ako. Kaya pinag-aralan ko siya. Isip ko na baka may mga manonood din na pwede kong matulungan kagaya sa mga cooking ideas na alam ko. Hindi mo pala alam sa pagbo-vlog mo, may mai-inspire ka or may matutulungan ka kahit sa mga simpleng bagay lang. Hindi tayo sikat pero nai-enjoy ko tong pagbo-vlog lately. Parang napapractice nga yung utak ko dito pag meron akong tingin ko potential na i-video siya. Ibibideo ko siya kasi sayang naman yung opportunity. Biruin mo ang pagba-vlogging. Nagluto ka lang ng tanghalian o dinner. Meron ka ng content. Pero gusto ko yung content na may makukuha yung tao. Makukuha, I mean, magiging inspirasyon din kahit papano. Kasi nga napapakita ko yung sariling ako dito sa video. Yung totoong ako. Hindi ko naman sinasabi na fake ako noon. Pero feeling ko, mas deep yung mapapakita ko sa pag-vlog. Yung talagang nararamdaman ko. Payo ko lang sa inyo, kapag may gusto kayong gawin, go lang. Hindi man ganun kadali, at least may progress. At importante talaga na guided ka sa taas. Sabi nga, i-enjoy mo ang buhay. Ups and down, go lang. Ayan nga, yung katas ng squid na pinaggisahan. Huwag mong itatapon yan, andyan lahat ng lasa. Ilagay mo na dyan yung mga matigas, like yung broccoli. Sayote and carrots. Yung stem ng broccoli, sinama ko din yan. Nakakain din yan. Yung broccoli nga dyan, binabad sa tubig na may asin para matanggal yung mga insekto. Kasi ayun yung turo ni Tia Leleng nung nagtitinda pa sila sa Balintawak ng Gulay Bagyo. Babad mo nga sa broccoli na tubig at asin. After mga 30 minutes, pwede mo na siyang hugasan para malinis at hindi umalat ang broccoli mo. Ang payo ko nga, after mong ibabad yung broccoli, banlawan mo siya para matanggal yung alat at yung mga insekto na naglitawan sa tubig. At malakas yung apoy kapag gulay ang niluluto para laging half cook lang. Add mo din ng 3/4 cups of water para lumambot yung mga gulay. Tsaka mo siya takpan for 6 minutes. After 6 minutes, ilagay mo na din dyan yung chicken cubes at yung oyster sauce. Isang sachet lang ang ilalagay mo para hindi maalat kasi may chicken cubes ka pa. Ilagay mo na nga rin dyan yung carrots tapos halu-haluin mo na.
Kapag half cook na yung carrots, ilagay mo na din yung na-set aside mong squids kanina. Halu-haluin mo nga siya mabuti para magpantay lahat. Tapos ilagay mo na din yung piniritong tokwa. Halu-haluin mo lang uli ng mabuti at yun, luto na.